Bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo na isang mapagpalang araw mga idol. Dan It's Vlog is back again po ulit. Meron po akong home service na isang spin dryer, single tab na Eureka po ang brand. Ito po ang kanyang brand, Eureka ESD-680. Ang kanya naman pong capacity ay 6.8 kilograms. Ito po ay kaya sinerbisan ko po ay tumawag po sa akin ng aking customer dahil ang naging problema po nito, ito daw po ay umuugong ang motor at hindi po umikot ang basket niya o tab po. Ito naman po ay tinignan ko, napakaano naman po nito, malubay po ang kanyang basket, ang kanyang pag-ikot. Kaya ito po ibabahagi ko po sa inyo para magkaroon din po kayo ng konting idea sa mga baguhan po na gusto pong mag-DIY ng paggagawa po ng ganito pong klase pong trouble pag po kayo naka-encounter. Ito po sa katunayan po, ito po yung aking tinignan na. Ayan, natanggal ko na po ang mga close-in-wire connector. Ayan po ang motor niya. Kaya ako lang po ito i-vlog para may bahagi ko po sa inyo ang trouble po ng spin dryer na Eureka. Ayan, ito naman po yung kaya po yun kanina ay pre-wheeling po ang kanyang tab kasi ito po wala ng brake dahil nalagot na po yung cable niya. Ayan, makikita nyo po yung nakatali na yung kanyang brake pad, nakarekta na po yan, kaya yan ay wala na pong brake yan. Okay naman po sa spin dryer kahit wala pong brake. So ayan, balik po tayo dito sa trouble nya. So ayan, ipapakita ko po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyo na ito po ay may power pero umuugong lang. Ayan, ito po ay nakasaksak na po ang power cord. Tapos sa akin po pipihitin ang spin timer nya dito sa taas. Ayan po, kung maririnig nyo po ay umuugong, tataas ko po ito, yan. Ayan, umuugong pa rin po yan. Kaya lalapit ko po ang camera para mapakinig nyo po ang pag-uugong niya. Pero hindi po umiikot ang kanyang basket. Yan. Bunutin ko muna dito po ang power cord. So yan, nabunot ko na po. Ang naging problema po nito, kukwento ko na lang po sa inyo, ay ito pong capacitor nya. So yan, kung mapapansin nyo po ay may umusbong na po dito sa kanyang ilalim. Kaya ito po yung aking tinister po kanina. Ito po yung yung malapit na pong ma-empty o maubos po ang laman ng capacitor na ito. Ang ginamit po nitong capacitor ay 4UF. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. Medyo blurred pa dito. Ayan, medyo blurred pero for you po yan. Tapos sa akin naman pong tinister ito kanina ay normal naman po ang kanyang mga resistance ng single capacitor at ng kanyang line capacitor. Kaya nagkataon po ngayon na wala po akong dalang capacitor po ng spin dryer. Kaya ang gagawin ko po dito, ako naman po may available na capacitor po na electric fan. Kaya ikakabit ko po dito ay capacitor po ng electric fan. Magpa-parallel connection na lamang po ako dito ng dalawa na 2UF ang aking gagamitin. Ayan, para maging po siya 4UF. Ayan. Dahil dito po ay medyo malayo po ito sa bilihan po ng pyesa, kaya ito po ang available ko. Ito naman po yung nagamit ko na rin po ng mga marami na pong beses dahil medyo matagal na rin po ako magagawa ng mga ganito pong klase po ng mga appliances. Kaya naisipan ko pong ibahagi sa inyo kung sakali po kayo walang available na ganito, pwede rin pong gumamit po kayo ng dalawang capacitor po ng electric fan pagka po nakalagay 4UF. Kung sakali naman po at ang nakalagay po ay
5UF ay di yan po yan o, yung halimbawa ay dalawang 1.5 di 3 tapos isang dos, yun pwede po yan para mag-eksakto pong 5UF. Yan, ito po yung akin pong ikakabit muna po. Ang kanya pong common ay kulay blue, ang single capacitor po ay yellow, ang kanya naman pong line capacitor po ay ito pong kulay red. Ayan, papakita ko po ito sa inyo mamaya pagka pa-final testing na po natin. Hindi ko na po masyadong kakahabaan po ang aking video. Ito po ibabahay ko lang po sa mga baguhan lang po na gusto pong magkaroon ng kahit konti pong idea. So yan, balikan ko po kayo sa aking ginagawa po na spin dryer na ikabit ko na po ang capacitor po niya na nag-parallel connection po ako. Kaya kung mapapansin nyo po ang wirings po ng parallel connection, ayan po, ang dalawang wirings po ng capacitor po, ito po ang hitsura. Ito pong single capacitor nya, aring kulay yellow, ay naging tatlo po dahil dalawa po ang linya po ng capacitor dito. Tapos dito sa line capacitor nya, ayan, naging apat po ito dahil yung linya din po ng dalawang capacitor. Tapos yung isa naman po isa linya ng motor, aring isa. Yun naman pong isa ay papunta po dun sa pataas po yan, kaya naging apat po yan. Ito naman po ang kanyang common. Ayan, ito naman po yung, ayan, ito yung common. Meron siyang fuse papunta po dito sa isa linya po ng power cord. Tapos yung line to naman pataas din po yan. Yan ang linya po o wirings po ng spin dryer na Eureka po. Ayan, ipakita ko na po sa inyo ang rewirings po nito. Ang sunod ko pong gawin dito, ipa-final testing ko na po ito para makita po natin kung umobra po yung ating ginawa na pagkakabit po ng capacitor. Kaya sasaksak ko muna po ang power cord. Ayan, nakasaksak na po ang power cord. Akin pong pipihitin na dito ang spin timer. Ayan, kung maririnig nyo po ano na, tumunog na po ang motor nya. Umikot na po, gumana na. Tumining na rin po yung kanyang basket o yung tab. Sabihin po, umobra po yung ating ginawa na parallel connection po ng capacitor. Ayan. Siguro po hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Kung may natutunan po kayo na gustuhan nyo po ang vlog na ipinahagi po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako na marami sa lahat po ng silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw natin mga hanap buhay. Maraming salamat po.